Nagbibigay ng kanyang privilege speech si Senator Jinggoy Estrada. Isa si Estrada sa mga kinasuhan ng plunder at graft kaugnay ng pork barrel scam. Panoorin natin ang kanyang talumpati. Ay muling tumatayo sa inyong harapan bilang isang lingkod bayan at isang mamamayan na meron pong pinaglalaban. Ginoong Pangulo, hindi lingid sa inyong kalaman na halos buong buhay ko ay inialay at hinandog ko sa paglilingkod sa ating bayan. Dahil dito, matagal ko na pong tinanggap sa aking sarili ng mundong aking ginagalawan sa larangan ng politika ay binubuo ng mga sumasang-ayon at ng mga sumasalungat sa aking paninindigan. Ito rin ay isang mundong pinamamahayan ng mga kaaway at mga kakampi. Ginoong Pangulo, matatag at malakas ang aking paninindigan na ako ay walang kasalanan sa lahat ng mga bintang at paratang laban sa akin. Wala po sa aming angkan ang tahasang hindi pagsunod sa mga batas, sa mga alituntunin inilatadhana ng ating saligang batas at sa sistema ng katarungan. Matatandaan din natin, marahil, na kahit walang aasahang pantay na hustisya ang kinakaharap noon ng aking ama, si dating Pangulong Estrada. Hinarap niya ang proseso ng buong tapang, ang impeachment trial na hindi tinapos sa korte, kung hindi sa lansangan. Hindi rin siya umalis ng bansa. Hindi rin umalis sa bansa ang aking ama, kahit pa makailang ulit siyang inalok na umalis, kapalit ang kanyang pagbibitiw sa tungkulin. Sa halimbawang ito, Ginoong Pangulo, malakas at matibay ang aking loob na magsabi na ako ay hindi rin tatakas sa mga akusasyon laban po sa akin. Maluwag kong tinatanggap ang mga paratang sa akin sa paniniwalang ang tunay na katarungan at katotohanan ang sa huli ay siyang mananaig. Patunay dito ang makailang ulit ko na ding binitawan na pahayag na hindi po ako natatakot na makulong. Hindi na nila ako kailangan pang hanapin at kaladkarin kung sakaling kami ay dapat nang arestuhin dahil ako na mismo ang kusang susuko sa kinaukulan sa sandaling maglabas ng utos ang korte na ako ay kailangan ng dakpin. At sa puntong ito, Ginoong Pangulo, kung saan mukhang handang-handa na ang may kapangyarihan na arestuhin at dalhin kami sa kulungan para sa kasong walang piyansa. Marami ang nagsasabi na maaari wala na ring saysay na magsalita pa ako o magprotesta sa naging kalakaran ng investigasyon sa amin, hindi lamang ng Department of Justice at ng Ombudsman, kundi pati na rin ng Blue Ribbon Committee at ang naging pagtrato sa amin ng ilang kagawad ng mass media. Wala mang saysay para sa ilan, patuloy akong maninindigan dahil katulad ng paulit-ulit kong sinasabi, ako po ay walang kasalanan. Nung una pa man ako nagsalita dito sa Senado patungkol sa usapin ng PDAF, mariin ko nang inihayag ang tila pagkakaroon ng selektibong pag-akusa laban sa akin at sa aking mga kasamahan. Una, naging selektibo ang ilang mass media sa pagpapahayag ng anomalya patungkol sa PDAF. Hindi ba't nang unang lumabas noong Hulyo ng nakaraang taon ang balita tungkol dito, ang nagsusumigaw na headline ay NBI
probes 10 billion scam. 28 Solons linked to scam. Ngunit ang walang patumanggang binandera na mga larawan ay ang kay Enrile, Revilla at Estrada lamang. Mabilis at madaling napukaw ang atensyon ng publiko sa usapin ng anomalya sa PDAF. Dahil na din sa mga pangalan ng mga sinasabing na sangkot po dito. Juan Ponce Enrile, veteranong politiko, dating Pangulo ng Senado, at isa sa matatag na haligi ng oposisyon. Ramon Bong Revilla Jr., masasabi na rin natin veterano sa politika, kilalang batikang aktor, at matunog na tatakbo sa pagkapangulo ng Pilipinas sa darating na 2016 elections. At ang inyong abang lingkod na tinaguriang anak ng masa at pinuno din ng partidong politikal nakahanay sa oposisyon. May iba pang pangalan na sinasabing sangkot sa anomalya. 28 Solons nga ang sabi sa paunang balita, hindi po ba? Ngunit, bukod sa pangalan ni Enrile, Revilla at Estrada, may nakakaalala ba kung sino pa sinasabing iba pang sangkot sa anomalya? Wala po, Ginoong Pangulo. Hindi na sila nabigyan ng pansin sapagkat ang pangalan ni Enrile, Revilla at Estrada na lamang ang kanilang bukang bibig at parating sinasambit. Nasabi ko nga din nung una ako nag-privilege speech that there has been a serialized and obvious concerted effort in the media to demonize me along with other members of this chamber allegedly involved. Ako, si Senador Enrile at Revilla, ang tila ba inuulam mula almusal, tanghalian, merienda at hapunan. And this still holds true to this very day. Ginoong Pangulo, mas napagtibay ang aking sinasabing selective media reporting nang lumabas kamakailan lang ang patungkol sa hard drive ni Ginoong Ben-Hur Luy. Abril pa pala noong nakarang taon ay hawak na ng isang pahayagan ang kopya ng hard drive ni Luy na naglalaman ng daang-daang pangalan na sangkot di umano sa PDAF scam kasama na ang ilang kaalyado ng administrasyon, kabilang pa dito ang sinasabing mentor ni Ginang Napoles, walang iba kundi si Secretary Florencio Butch Abad. Abril pa noong nakarang taon ay may mahabang listahan na ng mga pangalan. Ngunit piniling isulat lamang sa mga pahayagan ay mga pangalan ni Enrile, Revilla at Estrada. Nakakapanghinala po, Ginoong Pangulo. Pangalawa, ang pagkakaroon ng selektibong investigasyon ng COA, ng Senate Blue Ribbon at ng DOJ. Isang buwan o nung ika-6 na Agosto noong nakarang taon, pagkatapos lumabas sa mga pahayagan ang tinaguriang PDAF scam, naglabas po si COA Chairperson Grace Pulido-Tan ng sinasabi niyang kahindik-hindik na special audit report. And like a well-rehearsed script, 3 pangalan din ang namutawi sa bibig ni Chairman Grace Pulido-Tan. Yan po ay walang iba kundi si Estrada, Revilla at Enrile. Kahit pa daan-daan na mambabatas ang nakalista sa kanyang PDAF Special Audit Report na nag-endorso din ng kanilang mga PDAF sa mga NGOs. Kung susumahin, 14.3 billion pesos ang PDAF na na-release
sa mga taong 2007, 2008, and 2009. Sa 334 na mambabatas ayon sa COA report. Inendorso naman ang mga proyektong pinondohan ng PDAF sa 82 NGOs. Ngunit, bakit kami lang ang naalala ni Chairman Grace Pulido Tan? Bakit siya mahilig kumain ng hamburger? Na si Congressman Boyet Gonzales ay hindi man lang niya naalala kahit pa na nakipag-meeting siya kay Chairman Grace Pulido Tan bago niya nilabas ang audit report. Sinabihan at binalaan pa nga niya si Congressman Gonzales na malaki ang magiging problema nito dahil ang kanyang PDAF ay ang opisina niya mismo, inulit ko, opisina niya mismo ang nagpapatupad ng sarili niyang PDAF. Ginoong Pangulo, naimbestigahan po ba si Deputy Speaker Neptali Gonzales? Hindi po. May kaso po bang sinampa laban sa kanya? Wala po. Nakakapagtaka, hindi po ba? Di kalaunan, lumakas ang panawagan na imbestigahan din ng Senado ang anomalya sa PDAF. Kahit pa ilan sa hanay ng kapulungan ang sinasabing sangkot dito. Kaya, noong ika-29 ng Agosto, sinagot ng Senado ang panawagan at inumpisahan itong imbestigahan. Nag-inhibit ako sa pagdinig upang di masabi na ginagamit ko ang aking posisyon para maimpluwensyahan ang pagdinig. It is a fact that I have always actively participated whenever issues of national importance and significance are being investigated by the Blue Ribbon or by any Senate committee for that matter. And during such participation, modesty aside, I pride myself of being fair, reasonable, and considerate. For the PDAF investigation, I expected the same demeanor from my colleagues. Hindi ko naman hiningi na ako ay kanilang ipagtanggol o dili kaya ako ay kanilang pagtakpan. Ang tangi kong inasam ay maging pata sila sa kanilang pag-iimbestiga at hindi maging mapanghusga. Ngunit, Ginoong Pangulo, hindi po ito nangyari. Imbes na tumulong sa pagsiwalat ng buong katotohanan, tumulong pa sila upang maging mas malalim ang hukay at malibing ng tuluyan ang katotohanan. At ang pinakamasakit, hindi sila naging patas. Naging selektibo ang investigasyon. Itinuon lang nila ang investigasyon kay Enrile, Revilla at Estrada, kaya napakaraming mambabatas ang sinasabing maaring sangkot. Itinuon lamang nila sa sinasabing Napoles NGOs ang pagdinig upang lalo kaming mabaon at madikdik. Pinakamasahol dito, mas pinanigan at pinaniwalaan nila ang mga kasinungalingan at kwentong kutsero ng iilan. Kung panindigan po ninyo ang mga bagay na sasabihin nyo, baka po isang 3-point shot. Isang 3-point shot na buzzer beater na winning shot pa. 3-point buzzer beater winning shot. Hindi ba't ganyan hinalintulad ng chairman ng Blue Ribbon Committee ang salaysay ni Ginang Ruby Tuason? Hindi pa tapos ang investigasyon. Buo na sa isip ng chairman ng Blue Ribbon na kami po ang may kasalanan. Tanda, sexy, at pogi. Yan naman ang paulit-ulit
na sinambit at pinasasambit ng ibang mga miyembro ng Blue Ribbon na para bang tuwan-tuwa na nangungutya. Patas po ba yan, Ginoong Pangulo? Mahal na kababayan? 2 buwan lamang ang lumipas. Simula nang lumabas sa pahayagan ang tinaguriang PDAF scam. Nagsampa na ng kaso sa Ombudsman ang DOJ at NBI. Track daw ang ebidensya, sabi ni Secretary De Lima. Kaya naman, si Juan de la Cruz ay madaling napaniwala na guilty nga ang 3 sangkot na senador. Track nga naman, di ba? Ngunit, lumakas ang mga bulong at naging matunog ang tanong, bakit sila lang? Ang sagot ni Secretary De Lima, we are still investigating. We are still verifying. We are still evaluating. Ano daw? Si Enrile, Revilla at Estrada ay inimbestigan ng wala pang 2 buwan. Pero kapag kakampi o kalyado, mabilisan kiniklear ang pangalan at hindi na kailangan ng investigasyon. Hindi pa doon nagtapos ang ginawa ni Secretary De Lima. Matatandaan na pagkatapos niya magsampa ng kaso laban sa amin, agaran niyang hiniling sa Department of Foreign Affairs na ikansela ang aming mga pasaporte. Ito ay lantarang paglabag sa aming mga karapatang pantao na nakasaad sa ating saligang batas. Karapatan na nagsasabi na kami ay malayang makakaalis o makakagalaw kung aming nanaisin sapagkat wala pa namang korte o huwes na nagsasabi na ito ay hindi na maaari pang gawin. At karapatan na nagsasabi na huwag muna kaming husgahan dahil hindi pa naman napapatunayan ang sala na sa amin ay binibintang. Makatarungan po ba yan, Ginoong Pangulo? At ang pangatlong pagkakataong nagkaroon ng selektibong prosekusyon laban sa amin ay ang lantarang paglabag ng Ombudsman sa aming sagradong karapatan na dumaan at harapin ang kaso laban sa amin sa ilalim ng tama at angkop na proseso o tinatawag na due process. Hindi na po ako nag-asam na makakuha pa ng hustisya kay Secretary De Lima. Ngunit umasa ako na magiging patas ang Ombudsman. Sinabi ko nga sa akin sarili na sana baka doon may laban pa ako. Ang mga unang pahayag ni Ombudsman Conchita Morales Carpio Morales patungkol sa kaso ay nagbigay ng munting pag-asa sa akin. Sinabi niyang masusi nilang titingnan ang mga ebidensya laban sa amin. Nagbigay pa nga siya ng 1 taon para aralin ang mga ito considering the voluminous roomful of evidence. Track nga, sabi ni Secretary De Lima. Ngunit, ang kakaunting ningas ng pag-asa na aking nadama ay mabilisang nawala dahil na din sa mga gawi at mga pahayag ni Ombudsman na nagpakita ng pagkiling laban sa amin. Nang bumalik si Ginang Ruby Tuason sa Pilipinas upang tumistigo laban sa amin, agaran siyang dinala sa tanggapan ng Ombudsman upang panumpaan ang kanyang mga salaysay na tinawag ni Secretary De Lima na slam dunk evidence. Ayan po ang larawan at kitang-kita naman ang kagalakan ng ating Ombudsman. At marahil dahil sa kanyang nadamang galak nang makita niya ang abogado ni Ginang Tuason na si Attorney Dennis Manalo
Nasambit ni Ombudsman ang mga katagang ito. And I quote, "Now, we are on the same side." Close quote. After she pointed out that Attorney Manalos being one of the defense lawyer in the impeachment trial. Magkakampi na sila agad-agad? Hindi ba dapat walang kinikilingan ang ombudsman? This seemingly innocent statement is very much contrary to the ombudsman's avowed observance of impartiality and fair play. Nanghinga naman si ombudsman ng pahayag kung anong advice ang maaari niyang ibigay sa mga sangkot sa kaso ng PDAF. Ganito po ang kanyang sinabi. Whoever are those involved in the PDAF controversy, they should start coming up with their defense. Because we will surely file a case if we find that probable cause exists. They should start coming up with their defense now. They should engage good lawyers if they want to be safe, to have a safe and sound suit. For the sake of those listening, ulitin ko po ang sinabi ni Ombudswoman Conchita Carpio Morales. And I quote, "Whoever are those involved in the PDAF controversy, they should start coming up with their defense because we will surely file a case if we find that probable cause exists. They should start coming up with their defense now. They should engage good lawyers if they want to be safe, to have a safe and sound sleep." Yun ang Pangulo, Mr. President, how can this strongly worded advice inspire belief that the Ombudsman could be impartial in the conduct of its investigation? Mr. President, your guess is as good as mine. At bago pa man niyang maaral at maresolba ang aming motion for reconsideration, ganito na ang naging matapang at mayabang na pahayag ni Ombudsman nang siya ay nasa abroad at tanungin kung may sapat na ebidensya para kami po ay makonvict. Ganito naman po ang kanyang sinabi. That's supposed to be confidential. Given the fact that the Ombudsman has already come up with a resolution that there's probable cause to believe that the crime was committed, and that the respondents are probably guilty, we have enough evidence. And for the sake again of our listeners, I will repeat what she said, and I quote, "That's supposed to be confidential. But given the fact that the Ombudsman has already come up with a resolution that there's probable cause, we believe that the crimes were committed, that the respondents are probably guilty. We have enough evidence." Mr. President, this statement definitely exposed the prejudice and biased manner by which the Ombudsman presided over the case. At ngayon, gusto naman ni Ombudsman na magtalaga ang Korte Suprema ng 2 special division sa Sandigan Bayan para di umano'y tumutok sa kasong aming kinakaharap. I believe that what is being bruited about as the rationale for this request is a speedy trial. A very, very lame excuse for such an obvious attempt to handpick the men and women who are disposed to convict us. I am very sure that what the Ombudsman really wants is not for a speedy trial, but for a speedy convicting court. Matapos hubugin at paniwalain ang mga mamayan na kami ay may sala, wala nang nagulat pa nang halos sabay na maglabas ng report at resolusyon ang Blue Ribbon at ang tanggapan ng Ombudsman. Ako ay napailing na lamang sa tinigurang well-orchestrated April Fool's Day extravaganza. The Blue Ribbon Committee Chairman released its draft, partial and unsigned PDAF investigation report noon of April 1.
Kahit hindi pa nababasa ng ibang miyembro ng Blue Ribbon Committee ang nakasaad sa nasabing report. Inilabas ito ni Senator Gingona sa media. Ilang minuto lamang, 18 minutes to be exact, ang lumipas. Sinundan naman ito ng press con ng ombudsman upang ilabas ang resolusyon na nagsasabing may probable cause to indict Senators Enrile, Revilla, and Estrada for plunder. Ginoong Pangulo, wala na sana ako reklamo sa mabilis na pagresolba ng ombudsman sa aming kaso. Ngunit nang mabasa ko ang resolusyon, lumalabas na may mga ebidensyang ginamit laban sa akin na hindi po ako binigyan ng pagkakataon na kumprontahin o di man lang sagutin. Ito po ay isang malinaw na paglabag sa aking sagradong karapatan na dumaan at harapin ang kaso sa ilalim ng tama at angkop na proseso. My constitutional right to due process has been blatantly trampled upon by the Ombudsman, no less. While the Ombudsman undoubtedly has the plenary and unqualified authority to investigate and prosecute, this power is not unbridled. Thus, it should not be used to violate one's constitutional right to due process. Iniimbestigahan pa lamang ng ombudsman ang kaso laban sa akin. Ako ay humiling na bigyan ng mga kopya ng mga ebidensya, lalong-lalo na po ang mga dokumentong isinumite ng iba pang sangkot sa kaso na maaaring magamit laban sa akin. Hindi po ako pinaunlakan ng ombudsman. In an order dated March 27 of this year, the ombudsman denied my request to be furnished with copies of counter affidavits of other respondents, affidavits of new witnesses, and other filings for lack of cogent basis. I would have accepted this had the ombudsman not used these very same documents I requested and which they refused to give against me. Hindi lamang mali ang ginawa ng ombudsman. Ito po ay labag sa saligang batas. Kaya naman, ang tanging lunas ay ang umakyat at humingi ng tulong sa kataas-taasang hukuman o yung ating Korte Suprema. Mukhang natauhan po si Ombudsman Morales sa aking naging hakbang dahil kinabukasan din, pagkatapos ko maghain ng petisyon sa Korte Suprema, nag-atubiling magbigay si Ombudsman ng mga hiniling kong ebidensya na ginamit niya laban sa akin. Pero hindi po maaaring sabihin nalunasan na ang kanyang pagkakamali sa pagbibigay lamang sa akin ng mga nasabing ebidensya dahil may resolusyon ng nilabas ang ombudsman at ginamit na ang mga ebidensyang yon laban sa akin. Nasa Korte Suprema na ang isyong ito at malaki po ang aking pag-asa na ako ang kakatigan dito. Tulad ng inaasahan, at ilang araw lamang matapos ang mga pahayag ni Ombudsman sa New York na malakas ang ebidensya laban sa amin, ibinasura ng Ombudsman ang aming mga musyon at nagsampa na ng information for plunder sa Sandigan Bayan. Nakakalungkot, nakakagulat, at nakakapanghinala. Paano kaya nasabi ni Ombudsman na may plunder gayong ang isang mahalagang elemento nito ay wala? Ang pagkamal ng mahigit na 50 million pesos. Wala po akong ninakaw na 50 million o ni isang kusing sa kaban ng ating bayan. Ayon sa mga pahayag
ni Ginang Ruby Tuason. Hindi niya alam kung magkano di umano ang tinatanggap niya mula kay Mrs. Napoles at ibinibigay sa akin. Hindi ba't kahit anong pilit o paulit-ulit siyang tanungin sa pagdinig sa Senado, sinabi niyang hindi niya alam o hindi niya maalala o wala siyang maisagot sa mga tanong. Hindi niya alam o wala siyang matandaan at wala siyang maisagot dahil wala po siyang binigay o diniliver sa akin sa Senado o sa bahay o kung saan man. Ang ledger naman ni Luy, kung saan nakatala, di umano, ang mga komisyon na akin natanggap mula kay Ginang Tuason, kung ito po ay susumahin, ay hindi po aabot ng 50 million pesos. Ang iba naman nakatala sa ledger ay hearsay, sapagkat wala namang personal na kaalaman si Ben-Hur Luy dito. Tinala niya ang mga ito dahil inutos o sinabi daw ni Ginang Napoles. Halatang halata na pinilit upang magkaroon ng kasong plunder. Nabanggit ko na rin lang naman ang pagtestigo ni Ginang Tuason sa pagdinig sa Senado. Matatandaan na sinabi niyang minsan siya nag-deliver ng pera sa aking opisina. Mariin ko itong pinabubulaanan bilang patunay ng aking sinasabi na hindi pera o hindi pagkain, madalas pa nga'y sandwich ang dala ni Ginang Tuason. Narito ang isang larawan na hango sa CCTV footage report ng Senate Security. At sa dalawang report na sinubete ng Senate Security patungkol dito, wala ni isang pagkakataon na nakita si Ginang Tuason na may dalang duffel bag katulad ng kanyang pinagsasabi. Kitang-kita na po, mismo ang Senate o saan nagbigay niyan sa atin. Pinoong Pangulo, wala na pong nagaganap patungkol sa aking kasong kinaharap. Lalo na sa mga nakaraang araw, ang aking ikinagugulat pa. Katulad nga ng lagi kong sinasabi, sa simula pa lamang ng usapin patungkol sa anomalya sa PDAF, kami ay hinusgahan na sa mga paratang na sa aking hinagap ay di ko po kayang gawin. Di ko man kaming makuha ang patas na hustisya sa Blue Ribbon, sa DOJ at sa Ombudsman, malakas ang aking paninindigan na kami ay kakatigan ng patas ng kataas-taas hukuman at ng sandigan bayan. Marahil sa pagbubukas ng panibagong sesyon ng mataas na kapulungan ito sa darating na Hulyo, hindi niyo muna ako makikita dito. Sa bibihira at limitadong pagkakataon, absent po ako sa Senado. Ngayon lang siguro, the records can bear me out. Kahit kailan, simula nung naging senador ako noong 2004 hanggang ngayon, kahit may sakit po ako, pumapasok po ako rito sa Senado. Wala po akong absent. Kung sakasakali man lang ako ay ikulong, doon lang magre-reflect na hindi po ako makakapasok sa Senado. Sa aking pamilya, pauna, sa aking mga magulang, lalong-lalo na po sa aking ama at ina, dating Pangulong Harap, dating Senadora Loy, sa panahong ito na hindi na kayo pumapatag, maghahabol na akong makasama kayo. Ngunit gustuin ko mang gugulin ang aking panahon para naman hindi ko pagsisihan at hinangayangan sa huli ang mga dapat ginagawa ko habang kayo ay kasama ko. Panandalian ko pong hindi matutupad to. Pero babawi ako. Dad, Ami, huwag kayong mag-alala. Kayang-kaya ko to. Sa aking mga kapatid, na si Jackie at si Ju, salamat sa walang patlang na suporta, tiwala
at sa inyong hindi pag-iwan sa akin sa gitna ng laban. Sa akin may bahay na si Presi. Patawad sa mga pasakit na iyong dinaranas dahil sa mga pagsubok na ating patuloy na kinakaharap. Naway manatili kang matatag, lalong-lalo na para sa ating mga anak. At sa nalalapit natin paggunita ng ika-25 wedding anniversary natin, nais ko sana kitang iharap muli sa dambana. Ngunit dahil hindi umaayon ang pagkakataon, gagawin ko pa din na ikaw ay pakasalan kahit ako ay nasa loob ng piitan. Sa aking 4 na anak, na si Janela, Jolo, Julian at Jill, lagi ninyong tatandaan ang mga pangaral ko sa inyo. Magkaroon kayo ng takot sa Diyos, manatiling magalang at mapagpakumbaba, at huwag kayong mahiya pagkus ipagmalaki na kayo ay isang estrada. Ginoong Pangulo, minsan nang nangyari sa akin ito, pero napatunayan ko na wala po akong kasalanan. At sa pagkakataong ito, ay papatunayan kong muli na walang basihan ang mga bintang na ipinaako nila sa akin. Magtagumpay man silang maipakulong ako, masunod man ang kanilang gusto na mawala ako sa kanilang dinaraanan, pero ang aking prinsipyo at paninindigan kailanman ay hindi nila makukuha sa akin. Hindi pa tapos ang laban. Nagsisimula pa lamang. Hindi ko po pababayang wasakin ng mga mapanghusgang binabato sa akin ngayon ang malaking respeto at tiwala na ipinagkaloob nyo sa akin ng maraming ulit na. Patutunayan ko po sa inyo na hindi po ako nagkulang at lalong hindi nagmalabis sa posisyon na kayo mismo ang pumili para sa akin. Sa mga taong hindi masaya sa pagtupad ko sa aking tungkulin bilang isang mambabatas, hindi kayo ang magiging dahilan ng aking pagsuko. Tutuparin ko pa rin ang aking pangako sa ating mga kababayan na sila ang palaging una sa aking paglilingkod, may rehas mang nakaharang o wala. Milyong-milyong Pilipino ang nagbigay sa akin ng tiwala, kaya ako po ay nasa Senado. Hindi po ako pinili at niluklok lamang ng iilan. Ang malaking bilang ng aking mga kababayan ang patuloy kong magiging inspirasyon sa pakikipaglaban hanggang sa dumating ang panahon na malinis ko muli ang aking pangalan na pinutikan ng mga taong mas unang dapat manalamin upang makita ang mga dungis sa kanilang mga mukha. Bilang panghuli, Ginoong Pangulo, nais ko pong ipakadiin sa inyo, sa aking mga kababayan, lalong-lalo na po sa aking mga mahal na masang Pilipino. Hindi po ako magnanakaw. Alam ko kung ano ang nararapat para sa akin at kung ano ang halagang dapat pakinabangan ng ating mga kababayan. Pansamantala kong babakantihin ang aking upuan nang nakataas ang aking noo. Buo ang loob at buo ang integridad, prinsipyo at pangalan dahil wala akong salaping pinakailaman sa kaban ng ating mahal na bayan. Lalaban ako sa legal na proseso. Hindi ko po ito uupuan lang. Yayakapin ko ang hustisya, hindi lamang para sa aking pamilya, ngunit ang higit sa lahat
para sa ating mga kababayang masang Pilipino na umaasa at naniniwala pa din na ang bansang ito ay mapapagkatiwalaan at may pagmamalaki. Marami po salamat sa inyong pakinig at pagpapaunak. Salamat, thank you very much. Atin nga po ang naging payag ni Senador Jinggoy Estrada, kaugnay pa rin ang kinakaharap niyang problema ngayon dito sa PDAP scam. Kumpara po nung nakaraang talumpati, privilege speech, nito pong si Senador Bong Revilla ay makikita ang pagiging maseryoso at tila gigil na mga pahayag nitong si Senador Jinggoy. Partikular po na tinalakay ng Senador sa unang bahagi ng kanyang talumpati, ito pong tila nahusgahan na raw sila base na rin sa mga pahayag ng ombudsman at hindi pa man nagsisimula nga paglilitis ay ito na nga raw ang kinahinatnan. Nakikita rin niya base sa kanyang obserbasyon daw yung kumbaga prejudgment o bias ng ombudsman dito po sa kanilang kaso base sa privilege speech ni Senador Jinggoy. At dito nga po sa bandang huli ay ginit niya na hindi siya magnanakaw at buo ang kanyang pangalan, integridad at prinsipyo na pansamantalang bababa sa kanyang tungkulin bilang isang senador. At tila tanggap nga ng senador na anumang oras ay maaari siyang makulong dahil nabanggit po niya na perfect attendance daw siya bilang senador at kung sakali man na siya'y makukulong ay dito lamang magre-reflect itong pagkawala niya sa Senado habang siya ay nasa piitan. Nagkaroon din po siya ng konting payag para sa kanyang pamilya, mensahe para sa kanyang pamilya at nabanggit niya na hindi dapat ikaya kundi dapat ay ikataas na upa ng kanyang pamilya ang pagiging Estrada. Nakita po natin sa gallery yung kanya pong mga anak at ito pong kanyang may bahay na si Ginang Presi Ejercito.